Dominant Protector. Credit to the author. 5291300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang teknik na ginamit ko para ikulong ang primordial spirit ng primordial lizard ay tinatawag na soul snatching hand. Tapat na sabi ni Terence. Kamay na nangaagaw ng kaluluwa. Nang marinig ang salitang ito, nanlamig ang dugo ni Yubi sa kung anong dahilan. Hindi niya maiwasang magsabi, bakit parang galaw ng isang masamang cultivator ang tunog nito. Tama, ito ay teknik ng isang masamang tagapagsaka. Hinabol ako ng isang napakalakas na masamang tagapagsaka sa Skyclass Island, at gusto niyang gamitin ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa para bitagin ang kaluluwa ko at gawin akong puppet. Ngumiti si Terence. Ang tinutukoy niya ay ang lumang sekta ng West Mountain. Dahil isa itong teknik ng Big Shot, paano mo rin ito nalalaman? Isa ka rin bang masamang cultivator? Hindi namamalayang napaatras si Yubi. Hindi lang sa isla ng Uring Langit umiiral ang mga masasamang cultivator. Umiral din sila sa maliit na mundo noong sinaunang panahon, at kinasusuklamin din sila ng lahat. Sa tingin mo ba ay isa akong mangkukulam? Natigil si Terence. Hindi. Umiling si Yubi nang may katiyakan. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Terence. Bagamat malalim at hindi mahuhulaan ang kanyang mga pamamaraan, ibang-iba ito sa pagiging isang nagsasagawa ng black magic. Kung si Terence man ay isang nagsasagawa ng black magic, magkakaroon ng hindi mabilang na mga nagsasagawa ng black magic sa mundo. Kung ganoon, ayos lang. Sabi ni Terence habang kinukuskus ang kanyang mga labi. Pero dahil hindi ka isang masamang tagapagsaka, paano mo nalalaman ang mga galaw ng isang masamang Panginoon ng tagapagsaka? Nagtatakang tanong ni Yubi. Malalim ang kutob ko sa kamay na umaagaw ng kaluluwa. Kamakailan lang, nasa primordial spirit state ako, at nakatagpo rin ako ng isang hadlang. Dahil wala akong magawa, sinimulan kong tuklasin at subukan ang lahat ng uri ng magulong deified soul techniques. Sa madaling salita, may natamo ako, sabi ni Terence. Kaya pala ganoon mo natutunan ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa. Napanganga si Yubi. Nakita niya ang kamangha-manghang kasanayan sa pagmamasid ni Terence noong nakipaglaban sila sa Water Lotus Protector, ngunit batay sa kanyang pagkakaalam, gaano man kagaling ang isang henyo, kailangan nilang sistematikong matutunan ang bawat kasanayan mula sa simula. Sino ang makakaalam nito ng mag-isa pagkatapos makitang gumamit nito ang isang tao ng isang beses? Sa katunayan, hindi naman mali ang kanyang pagkakaintindi. Sa bagay, hindi naman talaga ito problema sa maliit na mundo ng martial arts noong sinaunang panahon. Tutal, ang mga nangungunang master sa maliit na mundo ng martial arts noong sinaunang panahon ay mga halimaw lamang sa nascent soul stage. Kung ikukumpara sa mga paaralan sa secular na mundo, nasa junior high level lang sila, at nasa basic stage pa lang sila. Natural na kailangang matuto ng paunti-unti ang mga estudyante sa antas na ito. Gaano man sila kagaling, hindi pa rin sila makakaisip ng mga bagong trick. Pero iba si Terence, isa siyang profound stage master, at kayang talunin ang isang makapangyarihang pambungad na entablado sa bundok sa isang iglap. Isa siyang henyo sa mga henyo, at kahit hindi siya estudyante sa unibersidad, isa pa rin siyang estudyante sa high school. Sa iba't ibang antas, natural na magkakaiba ang pananaw ng isang tao. Ang mga henyo sa middle school ay maaaring matuto ng mabilis at mahusay, ngunit ang mga henyo sa high school ay nakapasok na sa antas ng pag-alam ng isang sagot at kakayahang baligtarin ang tunay na solusyon sa isang buong hanay ng mga problema. Hindi ko masasabing natutunan ko na ito ng lubusan. Sa pinakamarami, nasulyapan ko lang ang pinto at nakahanap ng kaunting daan. Mapagkumbaba si Terence, ngunit hindi ito kasinungalingan. Ang natuklasan niya ay sa pinakamarami ay isang hindi kumpletong bersyon ng kamay, at hindi ito kasing lakas ng isa mula sa sekta ng West Mountain. Hindi lamang ito maaaring gamitin sa isang taong mas mataas sa antas ng pundasyon, kundi dumaranas din siya ng matinding negatibong reaksyon mula sa kanyang essence spirit sa tuwing gagamitin niya ito. Kung hindi dahil sa water bead na nagpagaling sa kanyang essence spirit, hindi ito maglalakas loob na gamitin ni Terence. Gayunpaman, si Yubi ay gulat na hindi makapagsalita. Anong klaseng kakatwa ito? Ikaw. Bakit mo gustong sabihin sa akin ito?
Tanong ni Yubi, nag-aalangan. Hindi lang ang kamay ng tagasalo ng kaluluwa, kundi pati na rin ang espasyo sa Jade, lahat ng ito ay mga sekreto ni Terence. Karaniwan, hindi niya ito sasabihin kahit kanino maliban na lang kung ito ay ang kanyang pinakamalapit na pamilya, ayon sa mga patakaran ng mundo ng pagililang. Bakit niya ito sasabihin sa kanya? Oo. Seryosong pinag-isipan ito ni Terence at nagkibit-balikat, wala namang partikular na dahilan. Pakiramdam ko lang ay maaasahan kang tao, kaya biglaan lang ang kutob ko. Ganoon ba talaga kalaki ang tiwala mo sa akin? Hindi napigilan ni Yubi ang magtanong dahil sa gulat. Hindi mo ba karapat-dapat ang tiwala ko? Tanong ni Terence. Matagal na nabulunan si Yubi. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling siya at sinabing, hindi ko talaga makita ang nasa loob mo. Habang tumatagal, mas nagiging sophisticado ang isang tao, likas na ito ng tao, ngunit ibang-iba ang sitwasyon para kay Terence. Tila ipinanganak ang lalaking ito para basagin ang sentido komun, anuman ang gawin niya, lagi itong nakakagulat at nakakasira sa pangunawa ng lahat. Kung ganoon lang ako kadaling mapansin, hindi ba ako mapapahamak? Natatawang sabi ni Terence. Ang patak ng tubig sa kanyang kamay ay tuluyang sumangaw habang nagsasalita siya, o mas tumpak na sip-sip niya ito. Agad na tumayo si Terence, puno ng enerhiya. Mukhang mas maayos na siya kaysa dati, hindi lamang tuluyang gumaling ang kanyang pinsala, kundi tila bumuti pa ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, bahagya lamang itong pagbuti. Libu-libong milya pa rin ang layo niya bago malagpasan ang hadlang ng perpektong pundasyon ng pagtatayo. Sok! Napakaganda talaga ng waterbed na ito. Kung hindi lang halos nalipol ang lahing kapa ng walang hiyang lotus protector na yun, baka nakakuha pa ako ng ilan. Sayang naman. Hindi napigilan ni Terence ang bamaantong hininga. Wala pa bang bid ng holy water? Sumulyap si Yubi sa kanya. Ngayong nasa kamay na ni Terence ang tagapagtanggol na si Lotus, natural na nasa kamay na rin ni Terence ang perlas ng banal na tubig. Gusto nitong gamitin ang perlas para makipagtawaran at mabawi ang kalayaan nito, ngunit wala itong karapatang gawin ito sa espasyo ng Jade. Nahanap pa nga ni Terence ang perlas sa pamamagitan ng pag-iisip, ano kaya ang ikukwento nito? Oo, pero sayang pa rin, di ba? Kinuha ni Terence ang perlas at pinag-aralan ito. Sayang ang bitek, pero ang kadalisayan at kabanalan na inilalabas nito ay nakalalasing. Ang isang butil ng banal na tubig ay katumbas ng kahit 12 dosenang o kahit daan-daang ordinaryong butil ng tubig. Sakam ka talaga, komento ni Yubi. Wala siyang anumang disenyo sa sagradong perlas ng tubig, tutal, hindi naman niya ito gaanong kailangan tulad ni Terence. Isa pa, ito ay mga samsam sa digmaan mula sa pagsupil sa tagapangalaga ng water lotus, kaya dapat ay kay Terence lamang ito pagmamayari. Lahat ng tao sa mundo ay may kasakiman, ano ang kakaiba sa pagiging sakam ko? Ngumiti si Terence at bumulong sa sarili, kahit isang ordinaryong butil ng tubig ay makakatulong sa akin na mapabuti habang pinapagaling ang aking mga pinsala. Kung ito ay isang butil ng banal na tubig, makakatulong ba ito sa akin na malampasan ang hadlang at maabot ang Golden Core Stage? Gusto mo bang umakyat sa Golden Core Stage? Napuno ng pagkamangha ang mukha ni Yubi. Ayaw mo ba? Tanong ni Terence. Siyempre gusto ko, pero kaya ba ng isang taong kasing lakas mo na makaranas din ng bottleneck? Hindi pa rin makapaniwala si Yubi. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Terence ay talagang gulo sa paningin niya. Sa tingin niya, kung may puso si Terence, ang pag-abot sa ginintoang ko ay sandali na lang. Bakit niya kailangang harapin ang bottleneck tulad ng mga normal na tao? 5,272. Isa akong sinaunang espiritu. Iba ang sitwasyon ko sa iyo. Hindi ko ito maipaliwanag sa ilang salita. Umiling si Terence na may mapait na ngiti habang pinag-aaralan ang sagradong perlas ng tubig. Totoo na ang mga epekto ng perlas ay daan-daan o kahit libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa normal na tubig, ngunit hindi nito mababago ang uri ng paggaling nito. Ang maliit na pagbuti ngayon ay isa lamang epekto, at ayon sa kanyang conclusion, kahit na gamitin niya ang perlas, mayroong 80% na posibilidad na hindi niya maabot ang gininto ang kaibuturan. Kahit gaano pa niya pinag-aralan ang iba't ibang essence soul techniques, natigil pa rin siya sa perfected foundation establishment realm. Isa itong malaking problema.
May gusto sanang sabihin si Yubi, pero nang maisip niya ang tiwala ni Terence sa kanya, hindi niya ito maitago. Isa itong sikreto, ngunit hindi niya basta-basta maaaring ipaalam sa mga tagalabas. Kahit ang mga kapwa-disipulo ay kailangang mag-ingat sa isa't isa, lalo na sa isang tagalabas na tulad ni Terence. Anong problema? May sasabihin ka ba? Gulat na tumingin sa kanya si Terence. Ikaw. Napaigik si Yubi. Kung ibang tao iyon, hindi niya ito sasabihin ng malakas, pero katulad nga ng sinabi ni Terence, isa siyang matapat na tao. Hindi lang siya iniligtas ni Terence mula sa panganib, kundi lubos din ang tiwala niya rito. Mahirap hindi suklian ang pabor, kaya't bigla niyang sinabi, alam mo ba ang tungkol sa spirit sense grass? Di muhang may pandama sa espiritu. Umiling si Terence, ano iyon? Isang kakaibang espiritual na gamot. Sinasabing tumutubo lamang ito malapit sa ilog ng kamalayan. Ito ay isang dekalidad na espiritual na gamot na ginagamit upang patatagin ang kamalayan. Pagkatapos itong inumin, maaaring patatagin ng isang tao ang kamalayan at muling ipanganak ang kamalayan. Maaari pa nitong patatagin ang pinakamalakas na Golden Core Stage Master. Hindi maitago sa mukha ni Yubi ang kanyang pananabik at pananabik. Ang pinakamalakas na Golden Core Stage. Hindi napigilan ni Terence ang magulat, maaari kayang ang pinakamalakas na Golden Core Stage expert sa maliit at sinaunang mundo ng pugilistic ay nilinang pagkatapos ipanganak. Oo, hindi iyon pinansin ni Yubi at nagtanong nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence, may problema ba? Hindi naman problema, pero iba ito sa Sky Class Island. Ang pag-abot sa Golden Core Stage sa Sky Class Island ay lubos na natutukoy ng proseso ng breakthrough, at ang pinakamahalaga ay ang pagsasanay sa katawan, hindi sa kamalayan. Tila ibang sangay ito mula sa sinaunang mundo ng martial arts, sabi ni Terence, habang malalim ang iniisip. Ang isa ay upang linangin ang pisikal na katawan, habang ang isa naman ay upang linangin ang espiritual na pandama. Bagamat magkaiba ang dalawa, sa isang antas, pareho ang epekto nila. Pareho silang pinakamalakas na Jindan Stage Masters. Pagpapatigas ng katawan. Paano naman ang banal na pandama? May kakaibang ekspresyon sa mukha si Yubi. Noong una, hindi gaanong binibigyang halaga ng Sky Class Island ang pagsasanay ng kamalayan. Sa madaling salita, ang mga taong nasa ibaba ng orihinal na antas ay hindi ito susanayin. Kapag naabot na nila ang sapat na mataas na antas saka lamang nila ito pahahalagahan. Siyempre, kung ang sining ng nagsasanay ay espesyal o kung sila ay mapalad, ibang usapan na. Paliwanag ni Terence. Tanging ang mga nasa itaas lamang ng bagong silang na soul stage ang makakapaglinang ng kanilang espiritual na pandama. Paano natin ito makakarating sa tamang panahon? Napanganga si Yubi. Sa pagkakaalam niya, ang isang bagong silang na halimaw na nasa Soul Old ay nasa tugatog na ng pag-iral. Ayon sa mga salita ni Terence, hindi ba't nangangahulugan iyon na karamihan sa mga tao ay hindi na kailangang sanayin ang kanilang espiritual na pandama? Hindi, marami pa ring mga antas na lampas sa orihinal na antas na naghihintay na malampasan. Isa pa, sa Sky Class Island, kasing dami ng mga master na mas mataas sa orihinal na antas gaya ng dami ng mga balahibo sa isang baka. Normal lang ito. Hindi inisip ni Terence na may mali sa kanyang mga salita. Sa halip, nagulat siya sa reaksyon ni Yubi. Maaari kayang mas maaga pa ito sa maliit at sinaunang mundo ng martial arts. Lubos na natigilan si Yubi sa kanyang mga salita. Marami pa ring mga kaharian sa itaas ng nascent soul stage. Bukod pa rito, kasing dami ng buhok ng isang baka ang mga eksperto sa antas na iyon. Lubos nitong binago ang kanyang pag-unawa sa cultivation. Matagal na nabulunan si Yubi bago siya bahagyang nakabawi at sinabing, hindi lang ito katagalan. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, kailangan nating sistematikong linangin ang ating banal na pakiramdam mula sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Hindi ba nabanggit ito sa iyo ni Linlin? Wala talaga akong pakenyan. Umiling si Terence. Akala siguro ni Linlin ay alam na niya ang tungkol dito, kaya hindi na niya ito binanggit. Pero ngayong naisip niya ito, hindi na nakapagtataka na ibinigay sa kanya ng amo ni Linlin ang star black coal na iyon. Sinunod ni Terence ang karaniwang kaalaman ng Sky Class Island at naisip na ang pagbibigay ng ganoong bagay sa isang foundation stage practitioner ay magdudulot lamang ng pinsala at walang pakinabang.
Lumabas na mali siya, pagkatapos maabot ang foundation stage, kailangan ng sistematikong sanayin ng isang tao ang kanilang spirit sense. Hanggat alam nila ang pamamaraan, hindi sila maaapektuhan ng star black hole. Malinaw na may malalim na damdamin si Linlin para sa kanya. Ang uling na may bitoy na ink ay isang kayamanan na kailangan niya para sa kanyang sariling paglilinang. Pag-aagawan ito ng iba kahit ano paman, ngunit ibinigay niya ito kay Terence nang walang pag-aalinlangan nang hindi niya alam kung mabubuhay pa si Terence. Malinaw kung gaano kalalim ang kanyang nararamdaman. Sandali na nawala ng imak si Yubi. Pagkatapos, bumalik siya sa pangunahing paksa. Ang damong pandaman ng espiritu ay dapat ituring na pinakamahusay na gamot sa espiritu sa diwa ng espiritu. Dahil isa kang sinaunang espiritu, maaaring makatulong ito sa iyo na malampasan ang hadlang. Posible. Posibleng posible. Nagsisimula ng ma-excite si Terence. Iba ito sa perlas ng banal na tubig. Ang perlas ng banal na tubig ay ginagamit para sa pagpapagaling, habang damo ng espiritu ay ginagamit upang sanayin at pagbutihin ang espiritu ng isang tao. Magkaiba ang dalawa. Habang nakikinig siya sa mga salita ni Yubi, bigla niyang naisip ang dahilan kung bakit siya natigil sa isang bottleneck ng napakatagal at walang anumang progreso. Posibleng mali ang direksyon na tinahak niya mula pa sa simula. Dahil sa nakagawian, umaasa na si Terence sa kanyang karanasan sa Sky-class Island para makabawi at makapag-level up simula nang ma-project siya sa common world. Ang kanyang essence spirit ay hindi naiiba sa kanyang totoong katawan sa isang tiyak na antas, at mayroon siyang lahat ng organ at istruktura na dapat ay mayroon siya. Walang masama sa paggawa nito, kahit papaano ay maayos naman ang simula. Gayunpaman, ang isang primordial spirit body ay isa pa ring primordial spirit body. Ito ay may panimulang pagkakaiba sa pangunahing katawan. Ang paggamit ng mga ideya sa cultivation ng pangunahing katawan ay katanggap-tanggap lamang sa simula, ngunit hindi na ito gagana pagkatapos. Sa katunayan, malamang na ang maayos na paglalakbay sa simula ay hindi dahil sa paglilinang, kundi malamang dahil mayroong proseso ng adaptive recovery pagkatapos ng primordial spirit projection. Pagkatapos ng prosesong ito, magiging walang silbi ang paglilinang gamit ang normal na pamamaraan. Sa ganitong pag-iisip, hindi mahirap intindihin kung paano niya naabot ang Foundation Paragon, ginamit niya ang bituin na black hole na ibinigay sa kanya ni Linlin, at ang dahilan kung bakit siya nakapag-level up ay hindi dahil sa normal na pagsasanay, kundi dahil hinihigop niya ang malawak na enerhiya ng spirit sense mula sa bituin na black hole. Nang halos maubos na ang spirit energy ng star black hole at sinimula na itong kontrolin ni Terence, nakatagpo siya ng isang bottleneck na hindi niya malampasan kahit anong mangyari. Ito ay isang matibay na ebidensya. Ang esensya ng sinaunang espiritu ay ang sinaunang espiritu. Dahil hindi gumana ang tradisyonal na pamamaraan ng paglilinang, mas makabubuting bumaling sa paglilinang ng kamalayang espiritual. Marahil ito ay isang handa ng tagumpay. 5,273. Gayunpaman, para kay Terence ngayon, ang pagsasaayos lamang ng kanyang mga iniisip ay walang silbi. Ang bituin na itim na uling ay mayroon na lamang kaunting natitirang enerhiya ng espiritu, at wala ng lugar upang mapunan ito. Para itong paglilinang gamit ang kanyang katawan ng walang chi ng langit at lupa. Paano siya maglilinang? Mabuti na lang at natanggap niya ang balita tungkol sa spirit grass mula kay Yubi. Malaking tulong ito sa kanya. Tiningnan siya ni Terence at sinabing, marami ba ang nakakaalam tungkol sa spirit sense grass? Napakakaunti, dahil ang damong pandaman ng espiritu ay isang sekretong ipinamana mula sa sekta ng aking Panginoon. Kahit ang mga sinaunang aklat na may kaugnayan sa sinaunang lugar ng pagsubok na ito ay walang tala nito. Maliban sa akin, natatakot akong walang ibang nakakaalam tungkol dito. Nang sabihin ito ni Yubi, bigla siyang tumigil at sinabi ng may mapaglarong tono, ngayong alam mo na, huwag mong sabihin sa akin na wala kang ginagawa sa biglaang pagtatanong nito. Anong mga baluktot na iniisip? Natigilan si Terence ng ilang segundo bago tumawa. Gusto mo ba akong patahimikin? Ganoon ba akong klaseng tao? Ngumiti si Yubi. Siyempre, alam niyang hindi ganoong klaseng tao si Terence. Kung hindi, hindi niya sana sinabi iyon. Kaya, tayo lang dalawa ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng spirit sense grass, bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol sa isang napakahalagang bagay na ito? Hindi maiwasang magtaka ni Terence.
Normal lang sa mga practitioner na maglaban hanggang kamatayan kapag nahaharap sa isang bihirang kayamanan tulad ng conscious grass. Ang relasyon niya kay Yubi ay hindi pa sa puntong hindi na sila mapaghihiwalay, kaya ano ang iniisip ng babaeng ito? Walang partikular na dahilan. Isa lamang itong biglaang pag-indek. Ang mukha ni Yubi ay may pambihirang ekspresyon ng pagiging mapaglaro. Og. Pinagpawisan si Terence. Hindi niya alam na ang babaeng ito ay may ganitong mapaglarong katangian bukod sa pagiging isang matigas na babae. Ang mga babae ay pabago-bagong hayop. Para maging eksakto, sa tingin ko ay isa kang mabuting katuwang. Mapagkakatiwalaan ka at mapagkakatiwalaan. Hindi ka magkakaroon ng masamang iniisip na patayin ako at nakawin ang aking kayamanan, paliwanag ni Yubi ng may seryosong ekspresyon. Hindi ito isang desisyong ginawa niya ng biglaan, kundi isang desisyong ginawa niya pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang sinaunang lupay ng mga pagsubok na ito ay puno ng mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon. May mga tagapag-alaga ng lotes, mga espesyal na sugo ng mga insektong kumakain ng utak, at mga sinaunang higanteng butiki. Bawat isa sa kanila ay isang pag-iral na halos imposibleng harapin. Higit sa lahat, mayroong isang Panginoon sa itaas nila. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nakakatakot na. Bukod pa rito, ang damong may kamalayang espiritual ay isang napakabihirang at mahalagang kayamanan sa langit. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng nakakatakot na spirit beast ang makakasalubong niya? Hindi madaling gawain ang pagkolekta ng spirit grass, kaya kailangan ni Yubi ng isang maaasahang katuwang anuman ang mangyari. Si Terence ang perpektong kandidato. Hindi gaanong maraming tao ang kayang pumatay sa iyo, kaya bakit hindi ka maghanap ng mas mahina kaysa sa iyo para makipagtulungan? Sa ganitong paraan, wala kang anumang alalahanin. Tumawa si Terence. Ito ang totoo. Maaaring nasa tugatog pa lamang ng foundation stage si Yubi, ngunit napagtagumpayan na niya ang malalim na martial arts ng Leaf Spirit Sect. Kung talagang gusto niyang tumakas para sa kanyang buhay, kahit sina Janfeng at Bing Wuking, na nasa tugatog ng Golden Core Stage, ay maaaring hindi niya kayang kitilin ang kanyang buhay, lalo na ang iba. Kung gayon, mas mabuting huwag nang tumingin. Inikat ni Yubi ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Kahit gamit ang sarili niyang lakas, ang sarili niya lang ang kaya niyang protektahan. Kung makakasalubong niya ang isang nakakatakot na spirit beast, hindi niya mapoprotektahan ang sarili niya. Kung makakahanap siya ng mas mahina kaysa sa kanya, hindi ba't naghahanap lang iyon ng gulo para sa sarili niya? Hehe, totoo yan. Paano kung ganito, pagkatapos nating mahanap ang damong may spirit sense, kukuha tayo ng kalahati, ano kaya? Mungkahi ni Terence. Walang problema, aniya. Walang anumang pagtutol si Yubi. Kahit siya ang nabigay ng impormasyon, hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Hindi niya nga alam kung totoo ito o hindi. Isa pa, kung sakaling magkaproblema talaga sila, si Terence ang gagawa ng pinakamaraming trabaho, kaya hindi mawawala kung kalahati lang nito ang kukunin niya. Kung ganoon nga, tara na. Agad na pinangunahan ni Terence ang daan, ngunit medyo naghihinala siya. Nagmamadali rin si Janfeng sa direksyong ito, at kahit hindi naman kakaiba para sa lahat na patungo sa ilog ng kamalayan, naramdaman niyang hindi ganoon ka-simple ang mga bagay-bagay. Hindi sila nalalayo sa ilog ng kamalayan sa simula pa lang, at dahil nangunguna ang clone ng Water Lotus, mas kaunti ang oras na nasasayang nila kumpara sa iba na nakasunod lamang sa mapa. Pagkatapos ng kalahating araw, nakarating sila sa maalamat na ilog ng kamalayan. Nang makita ang eksena sa harap nila, silang dalawa ay nagulat at hindi nakapagsalita ng matagal. Sa kanilang mga naunang inaasahan, dahil ang espiritual na ilog ay matatagpuan sa kailaliman ng kagubatan, hindi ito dapat maging masyadong malaki, o higit pa sa isang ordinaryong maliit na ilog sa kagubatan, ngunit hindi nila inaasahan na hindi ito ang kaso. Ang ilog ng kamalayan na naaaninag sa kanyang mga mata ay mailalarawan lamang sa isang salita, kahanga-hanga at kahanga-hanga. Nababalutan ng manipis na patong ng hamog ang ilog, at hindi makita ang kabilang panig.
Kahit ang pandaman ni Terence ay hindi ito maramdaman, at kahit bilangin pa niya ang interference ng hamog, patunay ito na ang Spirit River na ito ay may lapad na kahit ilang milya. Wala pang nakapunta rito dati. Maingat na tumingin si Terence sa paligid at wala siyang nakitang bakas ng mga taong cultivator. Kahit na may pumunta sa ilog ng Kamalayan, wala sila sa lugar na ito, kundi sa ibang lugar. Oo, pero... Sandaling tumigil si Yubi at nag-aalinlangang nagtanong. Sinasabing kayang patatagin ng Spirit Sense River ang Spirit Sense, pero wala ba akong nararamdamang kakaiba sa ilog na ito? Sa panahong ito, ang hindi malilimutang pagsubok, halos lahat ay lumapit para sa ilog ng Kamalayan, ngunit walang nakakaalam kung anong uri ng misteryo ang taglay ng ilog ng Kamalayan, at kung paano hahaluan ang espiritual na Kamalayan. Ang lahat ay maaari lamang tuklasin agad. Baka epekto ito ng tubig sa ilog. Nag-isip sandali si Terence at isinubsob ang kanyang kamay sa tubig. Hindi lang niya ito naamoy, dinilaan pa niya ito. Delikado ang hakbang na iyon. Tutal, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa ilog ng Kamalayan. Paano kung may lason dito? Gayunpaman, nang ahas lamang si Terence na subukan ito dahil isa siyang espiritu ng Yuan at taglay niya ang sagradong patak ng tubig. Ang resulta ay nagpatigil sa kanya. Ang tubig na ito ay isa lamang normal na tubig sa ilog, walang espesyal. Kung isa siyang normal na practitioner, hindi naman magiging kakaiba kung hindi niya ito maramdaman, pero siya si Terence, at isa siyang essence spirit na pinakasensitibo sa spirit energy. Kung ang tubig ng ilog ay talagang may epekto ng pagpiyo ng spirit sense, paano niya ito hindi mararamdaman? Walang silbi. Maingat na tinitigan ni Yubi ang ekspresyon ni Terence at biglang nagsalita, napakakaunti ba ng ininom mo? 5,274. Tumingin si Terence sa kanya at kumuha ng isang mangkok na gawa sa kahoy mula sa kanyang jade space. Pinuno niya ito ng tubig ilog at iniabot sa kanya. Bayani, inumin mo itong mangkok ng tubig ilog. Inikat ni Yubi ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang mangkok na gawa sa kahoy at tinikman ito. Hinampis niya ang kanyang mga labi at sumimangot. Bukod sa medyo mapait, normal na tubig ilog lang ito. Mula rito, makikita na ang susi ay tiyak na wala sa ilog pagtatapos ni Terence. Kung gayon, ano ang susi? Tanong ni Yubi. Sa ilog. Tiyak na sigurado si Terence. Kung isa lamang itong normal na ilog, hindi niya iisipin iyon, ngunit ang ilog na ito ay napakalawak at nababalutan ng hamog. Kahit anong tingnan niya, kakaiba ito. Magiging kakaiba si Terence kung walang kakaiba rito. Gusto mo bang bumaba at tingnan? Tanong ni Yubi. Bagamat hindi niya makita ang dulo ng ilog, ang tubig sa malapit ay napakalinaw pa rin. Nakikita pa niya ang ilalim ng ilog sa isang sulyap lang. Kung maghahanap lang siya sa paligid ng lugar malapit sa baybayin, makakatakas siya sa tamang oras kahit na makaharap siya ng panganib. Hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema. Mas mabuting huwag itong gawin maliban na lang kung ito ang huling paraan. Napailing si Terence. Hindi niya mabigyan ng eksaktong dahilan, ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na ang ilog na ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Kung papasok siya ng walang ingat, maaaring makaharap siya sa isang uri ng panganib. Pero ano pa nga ba ang magagawa natin bukod sa pagtalon sa ilog? Walang magawang sabi ni Yubi. Huwag muna nating alalahanin ang Spirit Sense River, hanapin muna natin ang Spirit Sense Grass, hindi ba't sinabi mong malapit lang ito sa Spirit Sense River? Mungkahi ni Terence. Maaari niyang isantabi muna ang ilog ng Kamalayan at mag-isip ng paraan para malaman ito. Mas mahalaga ang Spirit Grass, kung mahahanap niya ito, hindi mahalaga kung mapapahusay niya ang kanyang Spirit Sense sa ilog. Hindi malapit pero nasa ilog. Sabi ni Yubi. Sa ilog. Kumunat ang noo ni Terence, maaari kayang ang epekto ng pagpapalamig ng espiritu ng tinatawag na Spirit Sense River ay tumutukoy sa damo ng Spirit Sense. Posible. Tumanggaw si Yubi. Bukod sa ilang sinaunang talaan, walang konkretong conclusion na naipasa. Ang tinatawag na pagpapahina ng kamalayang espiritual ay isa lamang napakalabo na paglalarawan. Marahil ay tumutukoy ito sa damong may kamalayang espiritual.
Hindi lang ito malinaw na itinuro ng mga sinaunang talaan. Kaya kailangan na ba talaga nating lumusong? Nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence, bihira namang magkamali ang kanyang kutob, at ayaw niya talagang lumusong sa ilog maliban na lang kung kinakailangan. Hindi naman talaga ganoon, pwede tayong maghintay na humupa ang ilog at saka tayo bababa para maghanap ng damong may kakayahang makaramdam ng espiritu. Basta't umahan tayo bago tumaas ang tubig, magiging maayos din ang lahat. Sabi ni Yubi. Ito ay isang pamamaraang ipinamana mula sa kanyang sekta. Kung hindi dahil dito, paano magiging ganoon kadaling makahanap ng damong may kamalayang espiritual na tumutubo sa ilog? Sige, sabi niya. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang isang ilog na ganito kalawak ay kailangang magkaroon ng pagtaas at pagbaba ng tubig, at ang paglubog kapag mababa ang tubig ay mapanganib pa rin, ngunit hindi ito gaanong mapanganib kaysa sa pagbaba ng ganoon lang. Isa itong magagawang ideya. Matapos silang dalawa ay makabuo ng plano, naupo sila sa tabi ng ilog upang magpahinga at magpahinga habang hinihintay ang humupa na ang tubig. Maya-maya, humupa ang tubig sa ilog, at lumitaw ang ilalim ng ilog sa harap ng dalawa. Sabay na tumayo sina Terence at Yubi at nagkatinginan bago pumasok sa ilog upang hanapin ang damong may kamalayan. Mababa ito, ngunit hindi pa lubusang tuyo, maliit na bahagi lamang ng ilog ang nalantad. Kinailangang magmadali ang dalawa at hanapin ang bahaging ito ng ilog, kailangan nilang bumalik sa pampang kapag tumaas ang tubig at maghintay para sa susunod na pagbaba ng tubig. Ang hindi inaasahan nilang dalawa ay ang ilalim ng ilog ng kamalayan ay hindi inaasahang lantian at lantian. Lahat ng uri ng halamang pantubig ay matatagpuan sa buong lupa. Mas madaling sabihin kaysa gawin ang maghanap ng damo para sa kamalayang espiritual na hindi pa nila nakikita noon. Kahit alam ni Yubi ang ilan sa mga pangkalahatang katangian nito, hindi pa rin ito magiging madaling gawain. Dahan-dahan lang tayo. Walang limitasyon sa kung ilang beses tayong maaaring maghanap. Maghahanap tayo sa isang seksyon ngayon at sa susunod. Kung talagang may spirit sense grass, naniniwala akong may makikita tayo. Sabi ni Terence. Kung gayon, magsimula tayo sa pinakamalalim na higa ng ilog. Kapag tumaas ang tubig, hahanapin natin ang dalampasigan. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng mas maraming oras, mungkahi ni Yubi. Sige. Tumanggaw si Terence. Nagsimulang maghanap ang dalawa mula sa gitna ng ilog, mga 4 milya ang layo nito mula sa baybayin, ngunit kahit na may pandama sa espiritu ni Terence, hindi niya masabi kung gaano kalawak ang ilog, lalo na ang hangganan ng kabilang panig. Ang ilog pandama sa espiritu na ito ay napakalawak na nakakapanindig balahibo. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na ito ay isang karagatan. Medyo malalim ang putik. Kumunot ang noo ni Terence nang nasa kalagitnaan na siya, abot na sa hita niya ang putik, at mukhang kailangan niyang abutin ang dibdib niya sa pinakadulo. Mahirap man lang gumalaw para sa isang normal na tao, lalo na't mahirapan silang makahanap ng damong may spirit sense sa ganitong kapaligiran. Maaari pa silang mamatay kung hindi man lang sila makakabalik sa tubig. Pero isa lamang itong normal na tao, walang-wala ito para sa isang foundation stage master. Sa pinakamarami, may mga hadlang sa kanyang mga galaw. Si Terence naman, sa kabilang banda, ay nasa kanyang yuan spirit form pa rin. Bagamat taglay niya ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan, mas magaan siya kaysa sa kanyang katawan. Hanggat kinokontrol niya ang kanyang timbang, hindi siya lulubog kahit nakatayo siya sa putik. Siyempre, may mas simpleng paraan pa si Terence, at iyon ay ang magbagong anyo bilang isang espiritu. Gayunpaman, naramdaman niya na ang lugar na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng panganib. Kung may mangyari sa kanyang espiritu, maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataong gumanti. Hindi niya iyon pinanggahasan. Si Yubi, sa kabilang banda, ay kalmado rin, naglalakad sa putik na parang patag na lupa. Mas elegante at tahimik pa siya kaysa kay Terence, at nang makita niya ang gulat na itsura ni Terence, ngumiti siya at nagpaliwanag. Ang tahimik na pagbagsak ng mga dahon ay isang espesyal na teknik sa martial art na magaan ang katawan ng ating sekta ng Spirit Leaf. Hindi naman masama, papuri ni Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Hindi ito isang papuri, nakikita niya ang kahalagahan ng mga tahimik na dahon. Ang paggamit nito sa paghawak ng putik ay isang pag-aaksaya lamang ng talento. Ang ganitong uri ng silent movement technique ay maipapakita lamang ang pinakamalaking halaga nito sa aktwal na labanan. Bilang ang malaking senior sister ng Leaf Spirit Sect, si Yubi ay talagang hindi simple. Ngumiti si Yubi at nagsimulang maghanap ng Spirit Sense Grass. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Terence. Hindi sila maaaring magtagal dito. Kailangan nilang maging mabilis. Napakahusay nilang dalawa, ngunit kahit na ganoon, wala pa rin silang nakuha. Nang tumaas ang tubig, bumalik sila sa dalampasigan na walang dala at nagkatinginan. Mukhang hindi ganoon kadalang bagay na ito. Kailangan nating maging handa para sa isang matagalang digmaan, sabi ni Yubi nang may mapait na ngiti. 5,275. Oo, halos madilim na ngayon. Magpahinga kayo ng mabuti at hintayin ang susunod na bahagi ng ilog kapag mababa na ang tubig bukas ng umaga. Tumango si Terence. Wala silang narating ngayon, pero kahit papaano ay walang aksidente o panganib. Mukhang tamang ideya ang pagbaba sa ilog kapag mababa na ang tubig. Nasa isip lang nila kung mahahanap ba nila o hindi ang damong ginagamit sa pag-iisip ng mga espiritu. Hindi lang ito nakasalalay sa pagsusumikap, kundi sa swerte rin. Gagawin lang nilang dalawa ang lahat ng kanilang makakaya. Para sa kaligtasan, hindi na natili ang dalawa sa dalampasigan ng magdamag. Sa halip, humanap sila ng kalapit na puno at gumawa ng butas dito gamit ang kanilang mga kamay. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga sila sa butas ng may kapanatagan ng loob. Ipinatawag pa ni Terence ang kanyang clone ng Water Lotus para itanong kung nasaan sina Linlin at ang iba pa. Matapos masigurong ligtas sila, nagtipon silang lahat sa isang lugar na hindi kalayuan sa ilog ng Kamalayan. Tahimik ang gabi, at walang tao sa paligid. Isang lalaki at isang babae ang nag-iisa sa butas ng puno, kahit sinong babae ay hindi magiging komportable, ngunit si Yubi ay walang ganoong alalahanin. Sinuri niya si Terence habang nagpapahinga. Bakit mo ako tinitingnan? Natigilan si Terence, nagulat. Ikaw. Huwag mong sabihing nagsasanay ka ng pagpapabata ng mga lantadong dahon. Tanong ni Yubi na may kakaibang ekspresyon. Ang kanyang mga pandama ay mas sensitibo kaysa sa mga normal na tao, at pamilyar siya sa mga pabago-bagong enerhiya mula kay Terence. Kakaunti lang ang nasabi niya, hindi ang mismong teknik, kaya wala dapat paraan para matutunan niya ito. Pero ang problema ay si Terence ito, kaya panggayahin ng lalaking ito ang kamay ng Soul Reaper, ang ultimate skill ng isang malaking erehe, lalo na ang pagpapabata ng mga lantang dahon. Hindi ba pwede? Tanong ni Terence. Hindi mahalaga sa akin. Kahit na maging dalubhasa ka pa, kailangan mong alamin ito ng mag-isa. Nagkibit balikat si Yubi. Bagamat medyo irresponsible siyang magbulag-bulagan dito, responsibilidad niya ang magsaliksik at magsaliksik ayon sa gusto niya. Hindi talaga siya maaaring makialam. Huwag kang mag-alala, ayaw ko talagang matutunan ang pagpapabata ng lante ng mga dahon ng iyong Spirit Leaf Sect. Kung hindi ako mali, ang mga galaw na ito ng iyong Spirit Leaf Sect ay isang komplementaryong sistema. Kailangan mong dumaan sa isang serye ng pagsasanay mula sa simula. Imposibleng magsanay ka lang ng mag-isa, hindi ba? Haka-haka ni Terence. Mahuhulaan mo pa nga yan. Talagang kakaiba ka. Hindi napigilan ni Yubi ang magtanong dahil sa gulat. Tulad nga ng sinabi ni Terence, ang diwa ng lahat ng galaw sa Spirit Leaf Sect ay pinatong-patong, mula mababaw hanggang malalim, na bumubuo ng isang kumpletong sistema. Kung hindi mauunawaan ng isang tao ang diwa ng mga pangunahing galaw, gaano man sila kagaling, hindi nila magagawang makabisado ang isang advanced na galaw tulad ng pagpapabata ng mga lantang dahon. Siyempre, kung mauunawaan man lang ng isang tao ang diwa ng mga pangunahing galaw, natural lamang na makabisado nila ang diwa ng mga pangunahing galaw, hindi na nila kailangang magsanay pa. Napakabait mo, natatawang sabi ni Terence. Hindi lang ang kanyang kakayahan sa pagmamasid ang nagbigay daan sa kanya upang mahinuha ito, kundi pati na rin ang kanyang sariling antas ng lakas at nakakita na siya ng maraming iba't ibang sining at kasanayan.
Natural lamang, nakita niya ang katotohanan. Kung hindi ka magsasanay sa pagpapabata ng mga nalentang dahon, ano ang ginagawa mo? Hindi napigilan ni Yubi ang sarili na magtanong. Medyo nararamdaman ko na ang diwa ng pagpapabata ng mga lantang dahon ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin, ngunit hindi ko alam kung paano ito gamitin. Kailangan ko itong tuklasin at pag-aralan, tapat na sabi ni Terence. Sa madaling salita, ang esensya ng pagpapabate ng mga tuyong dahon ay ang pilit na paggising sa nakatagong sigla. Sa isang banda, ito ay katulad ng super at ultimate physical skills na na-master niya noon. Gayunpaman, ibang-iba rin ito. Tutal, ang huli ay nagpapasigla lamang sa pisikal na katawan at nagpapalakas sa oras ng reaksyon ng pisikal na katawan. Imposibleng mabawi nito ang tunay na chi sa katawan tulad ng pagpapabate ng mga tuyong dahon. Mas mahirap pang ang magkaroon ito ng mahimalang epekto ng self-healing. Kung ikukumpara, ang pagpapabate ng mga tuyong dahon ay malinaw na mas kahanga-hanga. Pero kahit chi man o self-healing, ang dalawang mahimalang epektong ito ay walang gaanong halaga kay Terence. Hindi lang niya alam ang mga ito, kundi wala rin naman itong anumang side effect. Pagkatapos gamitin ang mga ito, manghihina siya ng matagal, at magiging kalokohan iyon. Hindi gagawa si Terence ng isang bagay na kasing tanga ng pagsuko sa kung ano ang malapit at paghahanap sa kung ano ang malayo. Siyempre, nagpasya si Terence na subukan ito. Gusto niyang matutunan ang trick at makabuo ng mga conclusion mula rito. Hindi niya kailangan ng purong chi, ni hindi niya ito kailangan para sa pagpapagaling, ngunit kung ang epekto ay mailipat sa kanyang essence spirit, malaking bagay ito. Isa na siyang essence spirit ngayon. Tahimik na pinagmasdan ni Yubi si Terence habang sinusubukang unawain ang mga bagay-bagay. Ang malalalim na misteryong ibinubunyag niya paminsan-minsan ay talagang nagbukas ng kanyang mga mata. Ang pakiramdam na ito ay hindi pa nagagawa noon. Kahit ang kanyang Panginoon ay hindi kailanman nagawang hindi niya ito makita ng ganito. Dapat malaman ng isang tao na ang kanyang Panginoon ay hindi isang ordinaryong eksperto sa entablado ng Jindan, kundi isang tunay na halimaw sa entablado ng nascent soul, isang nilalang na nakatayo sa tuktok ng buong maliit na jangho ng sinaunang panahon. Sa kasamaang palad, ang pinakamataas na antas ng sinaunang mundo ng martial arts ay hindi kalakihan, hindi ito maihahambing sa Sky-class Island. Paano maihahambing ang isang bagong silang na soul-old monster sa isang freak tulad ni Terence, na kayang pumatay ng isang mountain-opening powerhouse? Matagal na tahimik ang dalawa roon bago biglang nagmulat ng mga mata si Yubi. Naramdaman niya na biglang tumaas ang aura ni Terence, ngunit ngayong tiningnan niya ito, tila walang pinagkaiba ang katawan ni Terence kaysa dati. Hindi niya maiwasang bumulong, nagmamarunong ba ako? Hindi sumagot si Terence sa kanya, parang lubog pa rin siya sa sarili niyang imahinasyon, walang kaalam-alam sa mundo sa labas. Naniniwala pa nga si Yubi na hindi magre-react si Terence kahit saksakin niya ito ngayon. Ganoon na ba talaga kabaliw ang lalaking ito o masyado lang siyang nagtitiwala sa akin? Umiling si Yubi nang walang masabi. Nagpatuloy siya sa pagpapahinga habang binabantayan ang anumang galaw sa labas. Dahil walang pakialam si Terence sa nangyayari sa labas, siya ang mananagot dito. Ang hindi inaasahan ni Yubi ay ang mas matagal na pag-upo ni Terence doon kaysa sa inaasahan niya. Ha! Hindi pa humuhupa ang tubig. Dahan daw ang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit bumalik ito sa normal. Hindi pa rin humuhupa ang tubig. Kuya, 5 alon na ang nakalipas. Masama ang loob na sabi ni Yubi. Ano? Kumurap si Terence, kanina palang tumatakbo sa utak niya, at parang hindi naman siya nagtagal ng ganito katagal. 2 beses na tumataas at bumababa ang tubig sa isang araw, pero 3 araw ka nang nakaupo dyan. Hangang-hanga talaga ako, walang magawang sabi ni Yubi. Iniisip pa rin niya kung paano hanapin ang spirit grass, pero nagmumuni-muni lang si Terence ng walang dahilan. Hindi niya ito magising kahit anong pilit niya. Agad niyang napagtanto na nakapasok na si Terence sa maalamat na estado ng kawalan at sumuko na. 5,276.
Hindi siya nang ahas na pumunta sa ilog ng mag-isa para hanapin ang damong may pandaman ng espirito, at ayaw ni Yubi na iwan si Terence ng mag-isa sa ganitong kalagayan. Ang magagawa niya lang ay manatili at samahan ito ng may pagtitiis. Kahit sino ay magagalit kung sila ay nasa ganitong sitwasyon. 3 araw. Namula si Terence at mabilis na humingi ng tawad ng nakangiti, pasensya na, pasensya na. Masyado akong abala sa pag-iisip. Kalimutan mo na yan. Wala namang limitasyon sa oras para dito. Ituturing ko na lang itong paraan para makatipid ako ng enerhiya. Ikinumpas ni Yubi ang kanyang kamay ng may bukas na pag-iisip. Pagkatapos, sinabi niya ng may tono ng inggit, pero talagang kahanga-hanga ka, nagagawa mong makapasok sa estado ng kawalan ng napakadali sa ganitong uri ng lugar, ang iyong pangunawa ay tiyak na pambihira, talagang nakakainggit ang mga tao. Pagkatapos ng estado ng kaliwanagan ay dumating ang kaliwanagan. Ang estadong ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa bawat cultivator. Maliban sa napakaliit na bilang ng mga tao, ang karamihan sa mga tao ay papasok lamang sa estado ng kaliwanagan ng ilang beses sa kanilang buhay. Kahit si Yubi ay minsan lamang naranasan ito. Pagkatapos ng estado ng kaliwanagan na iyon ay muling isinilang siya at naging malaking senior sister na siyang haligi ng buong sekta ng Leaf Spirit sa isang iglap. May isip lamang ng isa kung gaano ito kabihira. At sa isang lugar na tulad nito kung saan may panganib na nagkukubli sa lahat ng dako, napakadali lang nakapasok si Terence sa ganoong kalagayan. Talagang nawalan siya ng malay. Nagkataon lang. Mapagkumbabang sabi ni Terence, ngunit ang kanyang aura ay mas nagniningning kaysa dati, malinaw na may nakuha siya, at hindi iyon maliit. Huwag. Kung kahit ang isang kakaibang tulad mo ay napakamapagkumbaba, paano pa kaming mga mortal mabubuhay? Nakasimangot na sabi ni Yubi. Tumingin siya sa langit sa labas at sinabing, base sa karanasan ko sa nakalipas na 2 araw, malamang ay malapit ng humupa ang tubig. Sige, tara na. Tumango si Terence. Dahil sa biglaang kaliwanagan, 3 araw na silang hindi nakapunta. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ang dalawa at nagmadaling pumunta sa ilog. 2 araw na ang nakalipas nang mapagmasdan ni Yubi ang lugar at plinano na ang daanan ng ilog na kanilang gagalugarin araw-araw. Kailangan na lang sumunod ni Terence sa kanya. Matapos ang kanilang unang karanasan, tila mas pamilyar na silang dalawa sa daan sa pagkakataong ito. May karanasan na sila sa pagtukoy ng mga halamang pantubig, at malinaw na mas mataas ang kanilang kahusayan. Noong nakaraan, hanggang sa high tide, isang bahagi lamang ng ilog ang kanilang na-explore na wala pang 10 milya ang kabuoang layong na-explore nila. Ngayon, mahigit kalahati pa ng oras bago ang high tide, ngunit mahigit 10 milya na ang layo na na-explore na nila. Mas mabilis ang pag-unlad kaysa sa inaasahan. Huminto siya ng 15 milya na ang layo niya, may isang halaman na ibang-iba ang itsura sa isang tumpok ng damong dagat di kalayuan. Madilim ang itim nito, at walang dahon, isa lamang itong mahaba at manipis na sanga. Nababalutan ng mga tinek ang sanga, ngunit hindi ito kaakit-akit sa unang tingin dahil sa iba pang mga halaman sa tubig at putik. Gayunpaman, naglalabas ito ng mapanganib na liwanag, isang bagay na maaaring magparamdam sa isang gurong tulad ni Terence na ang panganib ay hindi ordinaryong halaman. Demuhang espiritu. Tuwang-tuwa si Terence. Ang mga katangian ng halamang ito ay eksaktong kapareho ng paglalarawan ni Yubi. Walang duda, ito ay isang damong espiritu. Talaga. Hindi kalayuan, narinig ni Yubi ang boses ni Terence at nagmadaling lumapit. Tumingin siya sa direksyon na itinuro ni Terence at maingat na inihambing ang kakaibang halaman sa nakita niya. Tuwang-tuwa siya, tama. Tama. Ito ang damong spirit sense. Ito ang damong spirit sense. Hindi rin lubos na sigurado si Terence, pero dahil sinabi iyon ni Yubi, dapat nga. Tuwang-tuwa niyang sinabi, bilasan mo at hukayin mo. Malapit ng mag-high tide. Mabigat na tumango si Yubi. Dali-dali at maingat niyang tinanggal ang damong may kamalayang espiritual at natuklasan na ang mga ugat nito ay malalim na nakabaon sa putik ng ilog. Gaano man niya gamitin ang lakas, hindi niya ito mabunot. Isa siyang eksperto sa peak foundation stage. Para lang itong nakakakita ng multo.
Putulin mo muna ang mga sanga. Mag-iisip ako ng paraan para makuha ang mga ugat, sabi ni Terence. Kung may oras lang siya, makakaisip siya ng paraan. Tutal, mas mabuti na ang isang kumpletong damong espiritual kaysa sa isang sirang ugat. Gayunpaman, malapit nang tumaas ang tubig, at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos tumaas ang tubig. Kailangan niyang kumilos ng mabilis hanggat maaari. Sige. Hindi rin nagatubili si Yubi. Agad siyang kumuha ng isang maliit na kutsilyo na mukhang luma at umakto na parang puputulan niya ang damo para sa kamalayang espiritual. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakaibang hugis ang biglang bumaba mula sa kalangitan. Isang walang kapantay na alon ng hangin ang agad na nagpalipad sa dalawa. Kasabay nito, isang pamilyar na boses ang tumunog, sa wakas ay natagpuan na kita. Terence. Insektong kumakain ng utak. Nagulat si Terence, wala na siyang oras para magdiwang matapos niyang matagpuan ang spirit grass, at natagpuan na ito ng matandang kaaway niya sa huling sandali. Nabigla rin si Yubi. Ang insektong kumakain ng utak ay isang nilalang na kapantay ng water lotus protector. Sa lakas niya, hindi man lang siya kwalipikadong maging pakain ng kanyan. Paano niya makakaharap ang halimaw na ito sa panahong ito? Tiningnan ni Yubi ang damong espiritual na nasa ilalim ng mga paa ng kabilang panig. Sa simula, nasa kamay niya ito. Sa huli, hindi niya talaga ito naabot. Talagang ayaw niyang tanggapin ito. Labis din ang panghihinayang ni Terence, hindi niya dapat iniwasan ang hinala. Dapat ay inilagay niya agad ang spirit grass sa jade space pagkakita niya nito at pagkatapos ay hinati ito kay Yubi. Hindi sana siya napunta sa ganito, kung saan ang spirit grass ay nasa ilalim ng mga paa ng insekto. Hindi sana niya ito nabawi. Mag-iisip ako ng paraan para pigilan ito, mauna ka na. Agad na sabi ni Terence. Hindi ito ang oras para mag-alala tungkol sa spirit grass, maaari pa siyang makahanap ng higit pa kung hindi niya ito mahahanap, ngunit kung mawawala ang buhay niya rito, mawawala sa kanya ang lahat. Pero, nag-alangan si Yubi. Isa siyang matapang na babae, pero hindi siya kasing bukas ni Terence. Ayaw niyang umalis ng ganoon lang, pero wala siyang ibang magawa sa harap ng insektong kumakain ng utak. Nagngingit-ngit siya at tumango. Agad na umatras si Yubi sa pampang ng ilog. Gayunpaman, bago pa siya makahakbang ng 2 hakbang, isang dosenang di nakikitang mga talim ng hangin ang bumalot sa kalangitan at umungol patungo sa kanya. Ito ang likas na kasanayan ng sinaunang angkan ng mga Godwin. Napatalon si Yubi sa gulat. Kahit isa sa mga Windblade dito ay madaling makapatay ng isang Golden Core Stage Master, lalo na ang isang Foundation Peak. Kahit si Terence ay hindi maglalakas loob na harapin ang isang napakalakas na atake ng harapan, ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang buhay. Sa kritikal na sandali, biglang naglaho ang figure ni Yubi sa ere, naiwan na lamang ang isang daong unti-unting nalalagas. Kapag may nalagas na dahon, ipinapalm nito sa mundo na taglagas na. Nakahinga ng maluwag si Terence. Mabuti na lang at henyo rin si Yubi, kung hindi ay talagang malulungkot siya kung mapapanood niyang mamatay ang kanyang kalaban. Oh! Nakakatuwa naman ang taong ito. Nagpakita rin ng mapaglarong ekspresyon ang insektong kumakain ng utak. 5,277. Sa sandali ito, nasa battle mode na ito, at ang buong katawan nito ay nagbago at naging isang napakabangis na hugis. Ang mga pakpak ng isang sinaunang Godwin, ang katawan ng isang pulang kaliskis na ahas, ang mga bakal na kuko ng 8 armas na hari ng bundok, ang stinger ng makamandag na reyna ng bubuyog, at isang nakakatakot na ulo na ganap na armado hanggang sa mga ngipin ay naghalo sa mga katangian ng hindi mabilang na makapangyarihang mga espiritong halimaw. Ito ay isang sandatang pamatay-tao ng mundo ng mga tao. Kumunat ang noo ni Terence sa lalaking ito. Ang insektong kumakain ng utak ay kapantay ng Lotus Protector, ngunit kung mayroon siyang pagpipilian, pipiliin niya ang Lotus Protector ng 100% ng oras. Kahit na hindi niya ito mailagay sa Jade Space, mas pipiliin ni Terence ang Lotus Protector. Ang Water Lotus Protector ay isang teknik, kahit ang mga komplikadong galaw tulad ng top trick deflection ay madaling makita ni Terence, ngunit naiiba ang insektong kumakain ng utak.
Malinaw na umaasa ito sa katawan nito para sa ikabubuhay, at hindi pagmamalabos na sabihin na ang katawan nito ang pinakamalakas sa lahat ng antas nito. Kung nasa foundation stage lang ito, sapat na ang mga pamamaraan ni Terence para durugan ito, pero ang problema ay nasa golden core stage pa lang ito. Mayroon itong lubos na kalamangan sa antas laban kay Terence, at sa sitwasyong ito, mayroon itong pinakamatibay na life force at pinakamalakas na depensa, walang paraan para matalo ito. Noong nakaraan, gumamit si Terence ng 2 energy bomb dito, at hindi man lang ito nasaktan. Iyon ang nagpapaliwanag ng lahat. Sa kasalukuyang lakas ng pag-atake ni Terence, hindi niya man lang kayang basagin ang depensa ng insektong kumakain ng utak. Paano niya ito malalabanan? Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Terence, biglang tumawa ang insektong kumakain ng utak. Interesado ito sa mga nalalaglag na dahon ni UB noong taglagas, ngunit halata naman na mas pinahahalagahan nito si Terence. Ang focus nito ay palaging kay Terence, sa pagkakataong ito, huwag mo nang isipin ang pagtakas mula sa akin. Hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali ng 2 beses. Ah, talaga? Sigurado ka bang maaabutan mo ang bilis ko? Medyo interesado si Terence. Wala siyang gaanong tiwala sa ibang aspeto, pero lubos ang tiwala niya sa bilis nito. Tutal, mas mabilis pa ang insektong kumakain ng utak kaysa sa orihinal niyang katawan. Gaano man ito kalakas, hindi ito maaaring maging mas malakas kaysa sa isang profound stage master, di ba? Hindi na kailangan. Basta't mahuli ko ang babaeng ito, sa tingin ko ay hindi ka tatakas. Natuto na ang insektong kumakain ng utak sa pagkakataong ito at halatang mastuso siya. Kung ginawa nitong bihag sina Linlin at ang iba pa noong nakaraan, hindi sana nang ahas si Terence na tumakas. Dahil lang sa sobrang kayabangan nito kaya nagkaroon ng pagkakataon si Terence. Hehe, isa ka lang palang insekto. Hindi ko inaasahan na ganito kakatumpak sa paghusga ng tao. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence. Hehe, hindi kami tumitingin sa tao gamit ang aming mga mata, kundi gamit ang aming mga ilong. Iba-iba ang amoy ng bawat isa sa inyo. Iba-iba rin ang amoy ng bawat tao. Pwede kayong magpanggap na tao, pero hindi kayo pwedeng magpanggap na amoy sa buto ninyo, pagmamalaking sabi ng insektong kumakain ng utak. Ah, talaga? Magandang aral yan. Tumango si Terence. Kinokontrol talaga siya ng insektong kumakain ng utak sa pagkakataong ito. Kung hindi niya masyadong nakontak si Yubi dati, hindi sana ito mahalaga. Pwede niya na lang itong iwasan, pero ngayon, hindi na niya ito basta-basta maaaring baliwalain. Kung hindi makakaalis si Yubi, kailangan niyang manatili at harapin ito. Walang anuman. Kung hindi, kailangan mong maging mas mataktika. Huwag kang mag-alala, bihira akong makatagpo ng isang natatanging ekspertong tao na tulad mo. Hindi kita hahayaang mawala ng walang dahilan. Tatanggapin kita bilang aking pangunahing katawan. Mula ngayon, ikaw ay ako ay ikaw, tayo ay iisa. Nasa sabik na sabi ng insektong kumakain ng utak. Ikaw at ako ay iisa. Naisip ni Terence na kakaiba ito, hindi nga sigurado kung sino ang lalamunan kung sino talaga iyon. Kahit na ang mga insektong kumakain ng utak ay may malakas na talento sa pagkain ng utak, ang kanyang primordial spirit level ay hindi lamang para sa palabas. Mahirap sabihin kung kailan darating ang oras. Kumusta? Kung makikipagtulungan ka, maiiwasan ko ang maraming hindi kinakailangang sakit. Sinusubukan pa rin kumbansihin ng insektong kumakain ng utak si Terence. Hindi ito nagsasayang ng hininga, ngunit natatakot itong mapinsala ang utak ni Terence kung magsisimula silang mag-away. Palagi itong nangyayari, at kapag nasira na ang utak ni Terence, hindi na ito makakain. Hindi mo naman talaga iniisip na nababaliw na ako, di ba? Tiningnan ito ni Terence na parang tanga, talagang naisip nito iyon. Hindi ka pa nasisiyahan. Kung gayon ay atras ako at iiwan ka ng kaunting kamalayan para ibahagi sa akin ang pangunahing katawan. Ayos lang iyon, di ba? Patuloy na nakikipagtawaran ang insektong kumakain ng utak. Halata na determinado itong makuha ang katawan ni Terence.
Kung hindi lang ito takot na saktan si Terence, malamang ay kinurot na ito nito gamit ang karaniwan nitong brutal na personalidad. May itatanong ako sa iyo. Dahil ang kasalukuyan mong pisikal na katawan ay kahanga-hanga, kahit 1,000 beses na mas malakas kaysa sa pisikal kong katawan, bakit mo pa rin ako gustong maging pangunahing katawan mo? Hindi mapigil ang magtanong si Terence ng may kuryosidad. Mula sa kanyang pananaw, ang posture ng kalaban na ito ay mas matigas kaysa sa tao. Ang buong katawan niya ay puno ng mga sandatang pamatay, at tiyak na magiging kalamangan niya ito sa isang laban. Kung maaari, hindi niya alintana na makipagpalitan ng pwesto sa kalaban na ito. Siyempre, ang kanyang orihinal na anyo ay dapat na isang tao. Hindi niya matanggap kung ang kanyang orihinal na anyo ay isang insekto. Hehe. Walang masama kung sasabihin ko sa iyo. Kahit na mahina ang katawan ninyong mga tao, kayo pa rin ang espiritu ng lahat ng nabubuhay na bagay. Gaano man kalakas ang ibang mga uri ng hayop, limitado pa rin sila ng kanilang mga talento sa lahi. Iisa lang ang posibilidad, pero maaaring mababa ang panimulang punto ninyong mga tao, pero marami kayong hindi mabilang na posibilidad. Bukod pa rito, ang isang spirit beast na mas mataas ang rango ay mangangailangan ng katawan ng tao para makatayo sa entablado. Kung hindi, pagtatawanan kayo ng ibang mga spirit beast. Mitiig ang paliwanag ng insektong kumakain ng utak. Naiintindihan ko. Sabi ni Terence, naliwanagan. Hindi nakakapagtaka na determinado ang lalaking ito na hulihin siya. Tila kahit na ang talentong kumakain ng utak ng lalaking ito ay napakalakas, may hangganan ito. Marahil ay may limitasyon sa uri ng hayop na maaari nitong kainin, at karamihan sa mga spirit beast ay mayroon lamang isang talento sa lahi. Ang mga may higit sa dalawa ay napakabihira. Sa kasong ito, sa tuwing kakain ito, isa lamang kasanayan ang makukuha nito. Gayunpaman, iba ang mga tao. Mayroong mahigit 10 milyong pamamaraan ng martial arts. Dahil sa kakayahan ng mga insektong kumakain ng utak, kaya pa nilang kunin ang lahat ng pamamaraan ng martial arts para sa kanilang sarili. Bukod pa rito, hindi na nila kailangang mag-cultivate mula sa simula. Maaari nila itong direktang kainin at gawing handa. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nakakapangilabot na sa mga tao. Dahil sa kaisipang iyon, naging makatuwiran kung bakit desperado ang insektong kumakain ng utak na mahuli si Terence. Kahit na kaya nitong sakupin ang sining at pamamaraan ng isang tao, kailangan nito ng isang mahuhusay na host para gamitin mga ito. Kung hindi, magiging walang silbi ito kung ang host ay hindi sapat ang talento. 5,278. Sige, nasabi ko na ang lahat ng kalokohan na hindi ko dapat sinabi. Masunurin mong tanggapin ang iyong kapalaran. Biglang tumawa ng mapang-uyam ang insektong kumakain ng utak. Isang pulang ilaw ang sumilay sa mga mata nito, at isang di nakikitang puwersa ang biglang kumalat mula sa katawan nito. Saan man ito dumaan, ang putik sa ilog ay biglang lumubog ng husto, na parang dinudurog ng isang mabigat na bagay. Naramdaman din ni Terence ang paglubog ng kanyang katawan, hindi pa naman sa puntong hindi niya ito kaya, pero naaapektuhan ng force field ang kanyang bilis at liksi. Gayunpaman, ang target ng insektong kumakain ng utak sa pagkakataong ito ay hindi si Terence, kundi si Yubi, na ginagamit ang mga nalaglag na dahon para itago ang sarili. Gaya ng inaasahan, si Yubi, na hindi pa nagpapakita ng kahit isang kapintasan bago ito, ay agad na nagpakita ng kanyang sarili. Bagamat hindi niya direktang ipinakita ang kanyang sarili, dalawang bakas ng paa ang biglang lumitaw sa putik. Nagkataon lamang na nasa tabi sila ng espiritual na damo. Walang duda na si Yubi iyon. Og! Natigilan si Terence. Matapang talaga ang babaeng ito. Alam niya kung gaano kaitikot ang insektong kumakain ng utak pero hindi siya tumakbo. Naglakas loob pa siyang kunin ang spirit grass. Sa sandaling ito, malapit nang gamitin ni Yubi ang kanyang talon upang putulin ang damong may kamalayang espiritual. Matapos mabigla at mabunyag ang isang depekto, hindi siya natarante at pinanatili pa rin ang nakatagong estado ng mga nalalaglag na dahon sa taglagas. Biglang ibinuko ng insektong kumakain ng utak ang duguan nitong bibig patungo sa direksyon ng bakas ng paa.
Isang walang kapantay na makapangyarihang puwersa ng pagsipsip ang bumuhos. Hindi inaasahan ang resulta. Maliban sa isang subo ng putik, wala nang nakitang figure ni Yubi. Nakakatuwa talaga. Tumawa ang insektong kumakain ng utak sa halip na magalit. Kung hindi dahil kay Terence, na mas mainam na pagpipilian, si Yubi sana ang kinuha nito bilang pangunahing katawan. Hindi natarante si Yubi sa biglaang force field nito, at nakatakas pa siya nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas ng paa. Kailangang malaman na ito ay isang maputik na lupa na maaaring lumubog sa putik kung hindi mag-iingat. Ang hirap ay pambihira. Sa kasamaang palad, hindi pa rin makatakas si Yubi mula sa pagkakahawak nito. Muling nagliwanag ang pula ng mga mata ng insektong kumakain ng utak. Biglang lumakas ng ilang beses ang di nakikitang puwersa. Dobleng presyon. Hindi na nagawang panatilihin ni Yubi ang kanyang nakatagong kalagayan at agad na nagpakita ng kanyang sarili sa medyo nakalulungkot na kalagayan. Hindi na niya hinintay ang kanyang tugon, ang insektong kumakain ng utak ay nakagulat na bumaba sa tuktok ng kanyang ulo. Ang makamandag nitong buntot ay tumusok pababa ng napakabilis, na nag-iwan kay Yubi ng walang oras para gumanti. Sa tamang oras, lumitaw si Terence sa harap ni Yubi at itinulak ito palayo, ngunit hindi siya nakaiwas sa oras. Ang buntot ng insektong kumakain ng utak ay tumusok sa kanyang leeg mula sa likuran. Nakakagulat ang eksena. Terence. Namumula sa pagkabalisa ang mga mata ni Yubi. Bagamat malayo sa pagiging magkapareho ang kanilang relasyon, kahit papaano ay mapagkakatiwalaan sila bilang magkaibigan. Lalo na't pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan, paano siya hindi mababalisa kapag nakita niyang namatay si Terence para sa kanya. Hehe, hindi ko inaasahan na ganoon kakahilang. Pero maganda ito, nakakatipid ako ng maraming abala. Tuwang-tuwa ang insektong kumakain ng utak. Ang pinakakinatatakutan nito ay ang muling pagtakbo ni Terence. Sino ang makakaalam kung gaano karaming pagsisikap ang kakailanganin niya kung paulit-ulit niyang gagawin iyon? Wala itong ganoong karaming pasensya. Inatake lang nito si Yubi para panatilihing abala si Terence. Hindi nito inaasahan na diretsyong mahuhulog si Terence sa bitag nito. Isa itong kaaya-ayang sorpresa. Ang buntot nitong si Stinger ay sumusunod sa likas na kasanayan ng mabangis at makamandag na reyna ng bubuyog, na isang bihirang lason sa mundo, lalo na kapag tumusok ito sa isang nakamamatay na bahagi tulad ng leeg. Lalo na't ang isang ordinaryong tao, kahit taglay ang sigla nito, ay hindi nito kayang mabuhay sa isang mabangis na pag-atake. Gayunpaman, ang nakayukong ulo ni Terence ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Kumislap siya at tumalon sa mukha ng insektong kumakain ng utak. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa bibig ng insekto, na nag-iwan ng isang nakakompress na chi pellet bomb. Boom! Puno pa rin ng gulat ang mukha ng insektong kumakain ng utak. Hindi nito maintindihan kung paano nakawala ang kabilang panig mula sa makamandag nitong buntot na Stinger bago sumabog ang tunay na chi peel firebomb sa bibig nito. Kahit hindi nasaktan ng dalawang tunay na chi peel firebomb ang buhok nito noong nakaraan, hindi pa rin ito kayang sirain ang depensa nito sa ibabaw. Gaano man ito kalakas, hindi naman ito maaaring masira sa loob ng katawan nito, di ba? Agad na natigilan ang insektong kumakain ng utak sa pagsabog. Agad itong nagbuga ng itim na usok at lumipad pa atras. Nanginig ito ng matagal at hindi makatayo ng maayos. Bagamat hindi makatutuhanang patayin ito agad, tiyak na masasaktan ito. Ikaw. Ayos ka lang ba? Natigilan si Yubi habang nakatingin sa perpektong si Terence. Tumagos ang buntot nito sa leeg niya, kaya bakit ang lalaking ito ay talagang ayos lang? Isa akong sinaunang espiritu. Ano ang silbi ng pisikal na pag-atake nito sa akin? Ngumisi si Terence. Ang kanyang leeg ay naging espiritu na sa sandaling iyon, at ang buntot ay hindi man lang dumampi kahit isang hibla ng buhok sa kanyang ulo. Isa lamang itong pag-arte upang manhid ang kanyang kalaban. Totoo yan. Hindi napigilan ni Yubi na mabulunan. Ang espiritu ng yuan ni Terence ay walang pinagkaiba sa isang normal na tao, at kahit alam nilang isa siyang espiritu ng yuan, hindi nila ito namamalaya na papansinin. Mas madali pa para sa mga taong tulad ng insektong kumakain ng utak na malinlang dito.
Habang nag-uusap ang dalawa, ang insektong kumakain ng utak sa tapat nila ay nakabawi na. Ang buong bibig nito ay nasusunog at itim, na mukhang nakakatawa at nakakahiya, ngunit ang pressure na idinulot nito sa dalawa ay hindi humina, sa halip ay lalong lumakas. Bumantong hininga si Terence sa sarili. Ang isang insektong kumakain ng utak ay isa palang insektong kumakain ng utak. Mamamatay sana agad ang pulang kaliskis na ahas dahil sa huling pag-ataking iyon, pero medyo nahihiya lang ang isang ito. Mukhang hindi naman ito nagtamo ng malubhang pinsala. Nakakainis talaga ito. Hu! 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 Hindi nagalit ang kulisap na kumakain ng utak, bagkus ay nagpakawala ng 3 buga ng itim na usok bago tumingin kay Terence nang may nagniningning na mga mata, pwede mo pang baliwalain ang isang nakamamatay na atake. Hindi ako nagkamali ng husga sa iyo. Hehe, sino pa ba ang maaaring maging pangunahing katawan ko kundi ikaw? So talagang sinusubukan mo akong pangikil. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Iniisip niya na pagkatapos nito, magagalit ang kalaban at bibigyan siya ng pagkakataong samantalahin ito, ngunit hindi niya inaasahan ang reaksyong ito. Siyempre naman. Tumawa ang insektong kumakain ng utak at muling lumipad pababa mula sa langit, tinutukan si Terence. Mag-ingat ka at itago mong mabuti. Binigyan ni Terence si Yubi ng ilang tagubilin at sumugod papunta rito. Hindi naglakas loob si Yubi na maging mabagal at mabilis na gumamit ng mga tahimik na dahon para umiwas sa gilid. Kasabay nito, mahigpit niyang hinawakan ang isang berdeng dahon, handang gamitin muli ang mga nalalaglag na dahon sa taglagas. Hindi siya maaaring makialam sa isang labanan sa ganitong antas, at sapat na ang galing nito para manatili siyang buhay at hindi hilahin pababa si Terence. Ang lakas ng loob mo. Hindi na tumingin kay Yubi ang kulisap na kumakain ng utak matapos makitang papalapit sa kanya si Terence. Sa mga mata nito, ang tanging halaga ni Yubi ay ang pigilan si Terence. Dahil hindi naman tatakbo si Terence, bakit pa ito mag-aalala? 5,299. Dahil sa malakas nitong katawan, ang insektong kumakain ng utak ay hindi natakot sa mga panlilinlang ni Terence. Hindi ito nagatubiling gamitin ang mga kuko nitong bakal upang harangan ang atake ni Terence. Noong nakaraan, ginamit nito ang mga kuko nitong bakal upang sirain ang chi pellet bomb, at sa pagkakataong ito ay hindi naiiba. Gayunpaman, hindi sapat ang katangahan ni Terence para makipaglaban dito. Sa lakas ng katawan ng kalaban, kahit ang isang profound stage cultivator ay hindi makakapagtagumpay, lalo na ang isang peak foundation stage cultivator na tulad niya. Para na rin siyang nagpapakamatay kung gagawin niya talaga iyon. Kasabay ng isang malalim na ungol ng dragon, isang agos ng pumapatay na chi ng 5 elemento, na tila nagkatotoo, ang umalis sa kanyang kamay at unang tumama sa mga kuko na bakal. Ang resulta ay hindi nakakagulat na nahuli siya ng kabilang panig sa isang iglap, walang naiwan. Ito ay isang klasikong halimbawa ng paghampas ng itlog sa bato. Hehe, ito lang ba ang meron ka? Ngumisi ang insektong kumakain ng utak. Sa palagay nito, ang paraang ito ay mas mahina kaysa sa totoong chi pellet firebomb kanina lang. Bagamat simple at marahas ang totoong chi pellet firebomb, hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan nito. Maaari pa rin itong magdulot ng ilang pinsala sa pamamagitan ng paglalagay nito sa bibig nito ngayon lang. Kung tungkol naman sa tila maselang 5 elemento na pumapatay sa chi, wala lang ito sa harap nito. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isa na namang 5 elemento ang dumating sa kanyang harapan. Ang insektong kumakain ng utak ay biglang naging mas mapanghamak at tamad na iniunat muli ang mga kuko nitong bakal. Kasabay nito, ngumisi ito, ang maliit na kapangyarihang ito ay hindi sapat para makamo ng KT. Magiging pareho lang ito kahit gawin mo pa ito ng 1,000 o 10,000 beses. Sayang lang ang enerhiya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroong isang patong ng siksik na mga pattern ng 8 trigram sa layuning pumatay ng 5 elemento. Ito ay maraming beses na mas malalim kaysa sa nakaraang layuning pumatay ng 5 elemento. Para itong isang tunay na dragon na binabaha ng 5 elemento ng 8 trigrams. Kengchi. Hindi lang nabigo ang mga bakal na kuko ng insektong kumakain ng utak na mapunit ito, kundi kinagat din nito.
Ang buong bakal na kuko ay agad na nabali sa ugat, at ang dugo ay agad na tumalsik, na kumalat sa buong kalangitan. Biglang umungol sa sakit ang insektong kumakain ng utak. Bagamat pabaya ito, hindi naman mahina ang likas nitong pakikipaglaban. Hindi agad nakareact ang utak nito, ngunit ang nakalalasong tinak sa buntot ay nakatusok na pabalik. Gayunpaman, bago pa ito makatusok, muling umungol ang 5 elementong 8 trigrams dragon at pinalipad ito gamit ang buntot nito. Bumagsak ito sa putik sa ibaba at hindi na makalabas ng sarili. Masyadong mabilis ang pangyayari sa eksenang ito. Kahit si Yubi ay nakatulala, lalo na ang insektong kumakain ng utak na binugbog hanggang sa maging pulpol. Pareho pa rin ang 5-element killing intent nito, at hindi man lang ito nakatanggap ng kahit isang tama ngayon, paano ito biglang naging ganito kalakas. Ang mas nakakagulat pa ay, saan napunta si Terence? Naguluhan si Yubi, ngunit hindi naman hanggal ang insektong kumakain ng utak. Nabigla ito at natalo ng husto. Mabilis gumana ang utak nito. Tumingin ito sa 5 elemento at binaha ng 8 trigram ang dragon sa kalangitan at sinabing, ikaw si Terence. Walang sinabi ang dragon, pero parang tao ang ekspresyon ng mukha nito. Malinaw na tama ang insektong kumakain ng utak, si Terence iyon. Paano? Paano ito naging posible? Hindi na alam ni Yubi ang sasabihin. Alam niyang si Terence ay isang espirito, ngunit ang isang espirito ay isa lamang espirito. Sa pagkakaalam niya, ang isang espirito ay maaari lamang mag-anyong hamog at hindi ito maaaring magbago sa ibang anyo. Hindi niya masasabing ang tunay na anyo ni Terence ay isang dragon, hindi ba? Siyempre, hindi isang dragon si Terence. Ang tanging dahilan kung bakit siya naging ganito ay dahil sa kanya, kay Yubi. Sa simula, ang mababang antas ng foundation stage ni Terence ay malayo sa sapat para gamitin ang killing intent ng 5 elemento at 8 trigram, ngunit sa pagkakataong ito, sa enlightenment, ang kanyang lakas ay ibang-iba kahit na nasa parehong yugto pa rin siya. Ito ay dahil natutunan niya ang pagpapabata ng mga lante na dahon. Siyempre, ang naunawaan niya ay hindi ang orihinal na bersyon ng pagpapabata ng mga nalentang dahon. Hindi nito nabawi ang tunay na chi o napagaling ang sarili niyang mga pinsala, kundi may kaugnayan ito sa kanyang sinaunang espiritu. Ang katawan ng tao ay may mekanismo ng proteksyon sa sarili, at gayon din ang primordial spirit. Sa teorya, pagkatapos ng malubhang pinsala, ang primordial spirit ay hindi direktang babagsak, ngunit papasok sa isang estado ng self-dormancy tulad ng katawan. Sa madaling salita, ang isang tao ay maaari lamang gumamit ng 70% ng kanyang lakas, at ang natitirang 30% ay ginagamit para sa proteksyon sa sarili. Mayroong isang napakalakas na tarangkahan sa pagitan ng dalawa, at imposibleng gamitin ito ng normal kahit na gusto ng isa. Ang pagpapabate ng mga lantang dahon ng Spirit Leaf Sect ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng pisikal na katawan pagkatapos itong mapinsala at hayaan itong makabawi sa tugatog nitong estado sa maikling panahon. Gayunpaman, ang estadong ito ay parang huling liwanag ng papalubog na araw, kaya may malalaking epekto. At ngayon, pagkatapos ng 3 araw na pagmumuni-muni, matagumpay niyang natagpuan ang balbula na nagsasara sa espiritu ng asensya. Kapag nabuksan na ang balbula, ang lakas ng espiritu ay tataas ng mahigit 30% o higit pa. Ang lakas ni Terence ay nasa tugatog na ng foundation stage, at pagkatapos ng 30% na pagtaas, agad siyang magiging isang Golden Core Master. Kahit na pansamantala lamang ito, ang dagdag na lakas ay hindi peke. Siyempre, dahil sa napakalaking agwat ng lakas sa pagitan niya at ng mga insektong kumakain ng utak, bukod pa sa pansamantalang gininto ang core, kahit ang isang tunay na gininto ang core ay walang silbi. Sa pinakamalakas na antas, mas malakas ang kapangyarihan ng tunay na Chi Pil Firebomb, ngunit limitado pa rin ang epekto laban sa mga insektong kumakain ng utak. Hindi na kailangang banggitin ang layuning pumatay ng 5 elemento, pero hindi kasama rito ang layuning pumatay ng 5 elemento at ng 8 trigram. Kung pag-uusapan ng antas, ang killing intent ng 5 elemento ay mas mataas kaysa sa isang Golden Core Stage Cultivator. Tutal, ito ay isang galaw na hindi matatalo kahit sa orihinal na infant stage.
Masyado lang mababa ang antas ni Terence, at kasabay nito ay nakaharap niya ang isang halimaw na parang insektong kumakain ng utak, kaya tila wala itong kapangyarihan. Pero ang layuning pumatay ng 5 elementong 8 trigrams, ay iba, ito ay nasa mas mataas na antas kaysa sa layuning pumatay ng 5 elementong 8 trigrams, at ang antas ng pagsupil na ipinakita nito laban sa insektong kumakain ng utak ay higit pa sa aktwal na pagsupil sa lakas ng insekto. Sa madaling salita, ang layuning pumatay ng 5 elementong 8 trigrams, ay sapat na upang ganap na baligtarin ang balanse sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, kahit na naabot na ni Terence ang pansamantalang gininto ang yugto ng core, hindi pa rin siya sapat na malakas para gamitin ang killing intent ng 5 elemento at 8 trigram. Kaya, nakaisip siya ng paraan, gamit ang bentahe ng pagiging isang espiritu, para pagsamahin ang buong espiritu niya dito. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya matagumpay na nabuo ang killing intent ng 5 elemento at 8 trigram, kundi nakalikha rin siya ng isang buhay na dragon. Maaari ka bang magbagong anyo bilang isang bahaing dragon? Ito na kaya ang tunay mong anyo? Labis na nagulat ang insektong kumakain ng utak. Tiningnan nito ang 5 elemento at ang 8 trigrama ay nagbaha sa mga dragon na paikot-ikot sa kalangitan ng may matinding takot. Sa buong mundo ng mga espiritong hayop, ang angka ng dragon ay palaging kasing kahulugan ng kapangyarihan at kawalan ng kayang talunin. Maging ang mga bahaing dragon ay pareho. Bagamat ang insektong kumakain ng utak ay likas na may talento, hindi nito maiwasang makaramdam ng takot sa harap ng angkan ng dragon. Ito ay isang likas na ugali, isang panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa. Gaano man ito pilit na pigilan ito, hindi ito mapigilan. Mahuhulaan mo ba? Biglang nagsalita ang dragon, boses iyon ni Terence. Hindi tama iyan. Malinaw na amoy purong tao ang nasa isipan mo. Imposibleng maging isang espiritong halimaw ka. Maaari ka bang may kakayahang magbagong anyo bilang isang bahaing dragon? O ito ba ang iyong pangalawang anyo? Umikot ang mga mata ng insektong kumakain ng utak. 5,300. Hehe, magandang pangalan iyan. Sige, maituturing na itong aking anyong dragon na parang baha. Tinanggap ni Terence ang payo at hindi nag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa lalaking ito. Agad niyang sinunggaban ang insektong kumakain ng utak. Tutal, may limitasyon naman ang kanyang anyong dragon. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkonsumo ng chi, pero hindi niya mabawi ang pagkonsumo ng espiritu. Kaya tinansya niya na 15 minuto lang ang kanyang limitasyon. Kung hindi niya mapapatay ang insektong kumakain ng utak sa oras na ito, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Sa katunayan, dahil sa sobrang pragmatiko na estilo ni Terence, kung hindi lang dahil sa unang beses niyang nasa anyong dragon at hindi pa siya gaanong pamilyar dito, hindi niya bibigyan ng oras ang kalaban niya para sayangin ang dalawang salitang ito. Tiyak na bubugbugin niya ito hanggang mamatay ng walang pag-aalinlangan, papatayin man niya ito o sasaktan, at iiwan na lang ang iba para sa susunod. Hehe, gusto mo ba akong kalabanan sa malapitang labanan? Ako ang ninuno ng malapitang labanan. Sa tingin mo ba talaga ay takot ako sa iyo? Galit na galit ang insektong kumakain ng utak kaya't natawa na lang ito. Nabigla ito at natalo ng husto, pero kung ito ay isang malapitang labanan, wala nang ibang spirit beast na mas mahusay kaysa rito. Ito ang ultimong sandata ng lahat ng uri ng spirit beast mula simula hanggang katapusan, paano kung si Terence ay naging isang dragon? Bago pa siya matapos, gumalaw ang katawan ng ahas na kumakain ng utak ng insekto. Dalawa na lang ang bakal na kuko nito, at nakagat na si Terence ng isa, pero bigla itong tumubo ng 6 pa. Parang magiging alupihan na ito. Hindi ito pinansin ni Terence. Nasaan yung dragon na siya ngayon, at tila pati ang sarili niyang puso ay apektado. Mas lalo siyang walang pakialam kaysa dati. Naisip niya na nakakagulat at nakakaabala ang insektong kumakain ng utak, ngunit ngayong nasaan yung dragon na siya, tiningnan niya ito ng may paghamak. Isa itong uri ng hindi masabi na paghamak, parang isang mataas na antas na spirit beast na nakaharap sa isang mababang antas na spirit beast. Kahit anong tawagin ng kabilang panig, hindi talaga nito ito isa sa puso. Ang dahilan ay dahil lamang sa hindi ito kwalipikado. Mapunta ka sa impyerno.
Galit na galit ang insektong kumakain ng utak. Ang ganitong uri ng tingin ay para lang sa kanya. Kailan pa ito tiningnan ng iba ng ganito? Ikinumpas ng insektong kumakain ng utak ang mga kuko nitong bakal at sumunggab. Sa unang tingin, may kalamangan nga ang malakas nitong katawan, ngunit ang katotohanan ay malupit. Maging ang mga kuko nitong bakal, mga tusok sa buntot, o mga pakpak, walang nagbigay dito ng kalamangan. Sa halip, ito ay natamba ng tail sweep ni Terence nang wala pang isang segundo at muling nahulog sa putik. Hindi pa rin makapaniwala ang insektong kumakain ng utak. Natalo ito dati dahil nabigla, at ngayon ay natalo na naman dahil hindi nito maintindihan ang nakagawian ng kabilang panig. Muli, sa pagkakataong ito, mas matindi pa ang pinsala nito. Hindi lang ito nawala ng isa pang kuko, kundi nabali rin kahit ang pinakamapanganib nitong buntot. Walang epekto ang lason dito kay Terence. Isa lamang itong palamuti. Nakakadurog. Isang ganap na pagdurog na walang kinikilingan. Walang imek si Yubi sa nakakabaliw na eksenang ito. Paulit-ulit na hindi ito pinaniwalaan ng insektong kumakain ng utak, ngunit sa huli ay lalo pa itong natalo ng anyo ng dragon ni Terence. Sa huli, 3 sa 8 bakal nitong kuko ang nabali, at ang huli ay nanginginig. Nawala ang makamandag nitong buntot, at nabali ang isa sa mga pakpak nito. Puno ng mga sugat ang katawan nito, at ito ay lubhang miserable. Nagsisimula ng maawa si Yubi sa insektong kumakain ng utak. Dapat sana'y isa itong di magapi na pag-iral, ngunit nakilala nito si Terence, isang pag-iral na sumusuway sa langit na hindi masusukat gamit ang sentido komon. Ang tagapagpahirap ay naging biktima na. Hindi ba tiningnan ng lalaking ito ang almanac bago umalis? Tunay nga, ang insektong kumakain ng utak ay hindi tumingin sa almanac. Sa sinaunang lupain ng mga pagsubok na ito ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa isang tao at higit sa 10,000 tao. Ang pakiramdam ng hindi pagtingin sa almanac kapag lumalabas ay lilito lamang sa iba, hindi sa kanya. Ang araw na ito ay talagang isang aksidente. Napakapangit tingnan, ngunit ang insektong kumakain ng utak ay nahihirapan pa ring lumipad pataas, ang sigla nito ay napakatibay. Kaya mo bang lumipad gamit ang isang pakpak? Ang galing mo! Hindi napigilan ni Terence na magbigay ng thumbs up, pero hindi siya nagpigil. Sa isang hininga lang, winasak niya ang natitirang steel claw at pakpak. Muling nahulog sa putik ang insektong kumakain ng utak. Dati ay marilag at dominante pa rin ito, ngunit ngayon ay tuluyan na itong naging isang loach. Ang phoenix ay hindi kasing husay ng manok, wala nang iba. Imposible. Imposible iyon. Imposible iyon. Ang insektong kumakain ng utak ay nagpupumiglas pa rin sa putik, ngunit ang parehong pakpak nito ay nabali, at hindi na ito makakalipad pa. Ang malapitang labanan ang pinakamaipagmamalaki nitong kakayahan, at hindi ito matatalo sa buong sinaunang lugar ng pagsubok. Kung tutuusin, kahit ang Panginoon ay hindi ito ginawa, ngunit hindi nito inaasahan na mapapatay siya ni Terence ngayon, at sa paraang pinakamagaling nito, ganoon na lang. Kailangan pa bang madismaya ng ganito matapos matalo sa isang bahaing dragon? Gaano ka ba kaitiwala sa sarili? Hindi mapigilan ni Terence ang maging masaya. Kahit siya ay hindi inaasahan na ang dragon ay magkakaroon ng ganito kalakas na pisikal na lakas. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang lahi ng dragon ay tunay ngang isang walang talo na pag-iral sa mundo ng mga espiritong halimaw. Ang talento ng lahing ito ay walang puso. Siyempre, hindi lang dahil sa lakas ng dragon kaya ito nakabuo ng ganitong isang panig na pagsupil. Isa pang mahalagang dahilan ay hindi ito isang purong pisikal na katawan, kundi isang kalahating primordial na banal na katawan na umaasa sa pagsasanib ng primordial na espiritu at espiritual na chi. Ang bawat kuko at bawat kagat ay tila isang simpleng pisikal na atake, ngunit ang pangunahing katawan ay ang napakalalim na layuning pumatay ng 5 elemento at 8 trigram. Natural lamang na ito ang may kalamangan sa isang simpleng pisikal na labanan tulad ng mga insektong kumakain ng utak, kaya hindi nakakagulat na kaya nitong bumuo ng isang pagsupil. Ang pisikal na katawan ko ay walang talo. Kahit ang lahi ng dragon ay hindi ko kayang maging katapat. Hinding-hindi. Hinihipnotismo pa rin ng insektong kumakain ng utak ang sarili nito.
Maliban sa ilang mga spirit beast na may mahabang lahi, ang angkan ng dragon ang bundok sa puso ng bawat spirit beast. Karamihan sa kanila ay handang yumoko, ngunit hindi kailanman naisip iyon ng insektong kumakain ng utak. Kahit hindi nito malampasan ang angkan ng mga dragon, dapat isa man lang ito sa iilan, iyon ang naisip nito. Ngunit ngayon, winasak ng madugong realidad ni Terence ang pantasya nito. Kahit ang isang Phantom Flood Dragon ay kayang pahirapan ito ng ganito, lalo na ang isang totoong dragon. Dapat malaman ng isa na ang mga Flood Dragon ay malalapit na kamag-anak lamang na ipinanganak mula sa paghahalo ng lahi ng dragon at ng lahi ng ahas. Malayo sila sa pagiging tunay na dragon. Nabundle na siya at naging mudfish, pero matigas pa rin ang ulo niya. Talagang matibay ang loob niya. Umiling si Terence. Para sa kanya, ang insektong kumakain ng utak ay isang makapangyarihang spirit beast, at dahil sa likas na talento nito sa pagkain ng utak, maaaring maging isang malaking buwaya ito sa mga isla ng Sky Class, ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nito at ng mga tunay na matataas na spirit beast. Kung nakita lang nito ang Azure Dragon at Vermilion Bird, hindi sana ito magiging ganoon ka-ignorant. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.